Ibig sabihin talaga ma'am, mahirap nga talaga yung bansa natin. Maraming nagsasabi na marami tayong natural resources. Kaya lang, kailangan nating isipin na the world does not have enough for every man's greed, di ba? Ngayon, mahirap tayo financially and mahirap din tayo mentally. Mahirap din tayo spiritually. Bakit kanyo? Divided tayo lagi. Maraming mga sekta naniniwala sa Diyos pero pati paniniwala sa Diyos pagtatalunan, pinagdedebatehan. Imbis na alam naman na natin dapat na kung ano yung tama at mali, ano yung tinuro ng Diyos at hindi. Pinagdedebatehan pa. Mahirap tayo financially dahil hindi tayo nabibigyan ng sapat na pagkakataon. Ang mga programa ng bansa natin, like for example, nursing. Boom na boom ang nursing kasi para sa mga mag-a-abroad. So, mas madali yung landas ng mga kabataang nakapetition. Magkokolehiyo lang sila dito tapos after college pupunta na sila sa ibang bansa or yung may opportunities, particularly sa Amerika. Yung mga wala opportunity, kailangan pa mag-asawa ng AFAM para makapunta ron din. Di ba? Ganun ang, pero yung para sa mga may iwan dito, wala. Hindi maayos yung placement ng mga tao. Ang daming potential na hindi na ilalagay sa tamang lugar. Kasi nauunang ilagay dun sa mga lugar na yon yung mga padrino. So talaga mahirap yung bansa natin dahil everyone is struggling. We do not have time. We do not have the capability na magsalita, magsulong ng para sa iba, yung tamang politiko. So yung mga embedded na, yung mga corrupt, yung mga anak na ng kung sino, yung mga nauna, di ba? Old money. Sila na lang yung apply ng apply. Sila yung apply ng apply bilang mga leaders na politiko. Sila yung loko ng loko sa atin. Tayo naman, nagpapaloko tayo kasi walang options on the table. Wala tayong time na magsulong ng mga tao. Ang nagsusulong sa kanila, sila lang din. Or fini-finance ng mga bilyonaryo. Di ba? Di ba? Ganun ang ano natin. Ganun ang ating bayan. So, mahirap lang talaga tayo. Tignan mo, dinadaan lang tayo sa ayuda. Ganun tayo kabobo. Ganun tayo walang pananalig sa Diyos. Ganon din tayo struggle financially kasi hindi na capabilities ang tinitignan dito kung hindi connection. And at the same time, hilahan tayo pababa. Pag may umaangat, hinihila natin pababa, naiinggit tayo. Rather than meron siya nang aangat, meron din siya mga bibit-bitin kasama niya na maghihila rin ng iba sana pataas. Pero lahat hinihila natin pababa. Pag may influencer nakikita, hahanapan ng pangit. So, ang mindset natin is maghanap ng pangit sa mga taong katulad lang din natin, pero biglang umangat. So, hahanapan natin siya ng pangit. Pero yung mga politiko na leaders, bagamat nahanapan na natin ng pangit, we do not do anything about it. And the systems is in place to favor them. Tingnan yung COMELEC, pinayagang magbigay ng ayuda tong mga di ba? Because yung mga nakaupo doon, kailangan nila ng padrino din eh. May mga pabor din na ibibigay sa kanila itong mga to pag nanalo eh. Ayan eh, di ba? So, that's the cycle na tanging si Pangulong Duterte lang siya na yung medyo niyanig niya yung sistema.
medyo niyanig niya yung Matrix. Pero nung ang umupo, si weak leader na nuknukan ng ub-ub, eh, balik na naman tayo sa Pinoy days, Cory days. Nawala na naman yung mga pinaghirapan ni Duterte. Sayang lang kasi dami na sana nagsisimulang institutional changes and nagkakaroon na ng change sa mindset ng Pilipino. Kakaroon na ng dignidad yung mga Pilipino. Pero ngayon, wala na naman. Pasasa na naman yung mga drug lord, kriminal, mga mayayaman, mga politikong ganid. Perfect timing na naman sila. Happy, healthy, wealthy na naman sila.